Let's open our Bibles. Offline. I can use. Ephesians chapter 4, verse 29. Ephesians chapter 4, verse 20. Unwholesome talk. Do not let any unwholesome talk come out. Unwholesome talk Come come out out. of your mouth, but only what is helpful for building others according to their needs, Then that that it it will may benefit those who listen. So, ang ating first here is about the word sapphire. So, sapphire is a gem. Talag natin na ano bang kulay ito? Blue, di ba? Yes. Sapphire is blue. So, ang root word ito, ito nanggaling sa French, pero nanggaling sa Latin, kasi nga mas matanda yung at mas matanda yung Greek, sa Greek nanggaling yun. Pero sa pinakapuno talaga ng pinanggalingan ito is Hebrew word, which is sapir. Ang name sapir. Or pinaka-root word, sapir sa pinaka-root, sapar. So, what does it mean? To speak, or to tell, or to declare. Sapir, sapire. So, ultimately, it means to speak. So, what is the connection sa ating pag-aaral? So, the connection is more precious than any treasured jewel is the word of God. More precious. More precious than any jewel in the world is the word of God. And we know that the word of God is precious. Isang treasure. Diba? You may not have worldly treasure, but if you have the word of God in your heart, then you have more valuable, mas magandang o mas mahalaga na sa tingin ng Diyos ay precious ito. Amen? Kung kaya sabi ni Lord, huwag mong ibigay ang yung mga pearls doon sa mga baboy kasi hindi niya alam i-appreciate. Diba? Tapak-tapakan lang niya, walang value sa kanya. Pero tayo, mga Kristiyano, sometimes nagiging ganoon ang dating ng salita ng Diyos sa atin. Hindi natin binibigyan ng halaga. Hindi natin tinatouch, hindi natin sinasalo ng mahusay kung kaya nawawalan ng halaga sa buhay natin. So napaka-importante sa atin na ang salita ng Diyos ay bigyan natin ng halaga lagi. Kung kaya tayo ngayon, hindi natin pinakawalan yung pagkakataon na ito na pag-aralan kahit na nasa tour tayo, kasi this is one of the important thing, napaka-importante ito kasi yung tour natin ngayon. Amen. That's why isang pagkakataon din na meron tayong matututunan sa ating pong alam ko na dahil punta tayo dito, mas memorable yung salitang natutunan natin ngayon. Hindi nyo makakalimutan. At mas maganda, hindi lang makakalimutan, dapat maging bahagi ng buhay natin. Na ang salita ng Diyos ay ganun ka-importante. Amen? So,
Uh, so, a spoken sapphire and yet much more precious treasure of priceless value to God or from God. So when you hear the word, receive it as if you were receiving a precious jewel and give it also the same way. So, natangka po, alam mo mahalaga, dapat yung pagbabahagian mo, malalaman din niya na mahalaga sa iyo yung binabahagi mo. Amen? So, hindi natin dapat tinatago kasi nga ang salita ng Diyos ay precious siya kasi siya nagbibigay ng buhay. At kung mahal natin ang tao, sabi nga yung one of the studies, yung Bible study ng Friday, it's about loving God. No, as God so loved us, so we also must love one another. I will be doing that. So, yun yung napaka-importante na maano natin yun na hindi natin sinusolo. Dapat ibahagi natin. Kasi nga jewel siya, but then alam nyo yung jewel pag binigay mo nawawala na sa'yo. Pero actually, habang binibigay mo ang jewel na yung salita ng Diyos, ay lalo nagkakaroon ng value sa'yo at yung bibigyan mo sapagkat alam nyo ba na mas dadami yung buhay na nagsasalita ng Diyos. Hindi po, walang limit po ang kayang gawin ng salita ng Diyos. So, your words are supposed to be sapphire, jewel, precious. Kaya sabi sa yung binasa natin kanina ng salita ng Diyos ay let's huwag natin mag-dwell sa mga casual, yung mga salita or usapan na walang halaga. Na walang halaga. Especially kung ito ay intentionally na chismis. Amen? Okay lang kung nagbibigay ka ng information, okay lang yun. Pero kung ang intention mo lang ay manira or hindi mo naman malayan is you are nasa borderline ka ng cursing, di ba? So, nawawalang halaga. Pati actually, yung pinanggagalingan ng salita ay malalaman mo na ano ba laman ano ba nilalaman ng loob nung nagbibigay. Amen? Yan napaka-importante. So, let every word that comes out from your mouth be as a jewel or sapphire. Jewels of blessings, jewels of encouragement, jewels of strength, jewels of mercy, of love, jewels of forgiveness, of joy, hope, and life. Amen? So, let's just consider na sabi nga ang salita natin ay mabigat kasi sa yung nanggagaling sa dila po natin. Sabi nga depende sa intention at anong klaseng salita yung bibirawan mo. Hindi mo alam na nagpupos ka ng death or life. Di ba? So, let us choose life. Amen. Amen. Pagka nagsalita ka ng negative, special na may intention na po, Yeah. hindi po naayon sa Panginoon ko. Actually, you are already sinning against the Lord. So, huwag natin pairalin yung damdamin natin sa mali. Maganda yung damdamin natin, pairalin natin sa maganda. Amen. Gaya ng damdamin ng Diyos, kanyang pagmamahal sa atin, na wala siyang iniwang, wala siyang masamang intention sa atin. Ano man ang, alam niyo ba yung, sabi nga yung ibang mga kwan, akala nila ang Diyos ay walang damdamin. Kasi nga, wala sa feeling yung mga kwan, diba? Hindi tayo nakukuha dapat sa feeling. Dapat nakukuha tayo sa katotohanan. Pero alam niyo ba na pinamalas ang Diyos ang kanyang pagmamahal ay sobrang emotion ang kanyang inilabas nung siya ay nagtungo sa krus ng Kalbaryo. So much emotion. Lahat ng mga sinitawan niyang salita
Christian, you are supposed to be fountain also of goodness, of precious words, precious jewels, diba? Kaya napakaganda na ipagsasabi sa buhay. Kung hindi maganda, alam mo nakakasira yung sasabihin mo, huwag mo na sabihin. Amen. Yes. Okay, huwag mo na sabihin. Para sa ganoon ay malinisan yung laman, nilalaman ng ano mo. Kung hindi mo na nilalabas, susunod lalabas na yung sulat na lang. Hindi nga pwede panggagalingan ng mabait at matamis na tubig ang isang gripo. Parang gano'n, di ba? So tayo din. Ang salita natin, dapat isang klase na lumalabas sa atin. At yun ay kapuri-puri sa Diyos. Amen. Malalaman nyo na tama siya dahil ito ay ibibigay kapurihan sa pangalan ng Diyos. So, let's read one more scripture. Then we'll close. 1 Peter chapter 4:11. Chapter 4:11. If anyone speaks, they should do as one who speaks the very word of God, the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power of forever and ever. Amen. So let our speech be pleasing to God always. Praise the Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat po na sa amin po pagpunta dito, pag-eswala. Hindi po ito basta kasiyahan lamang po din. Lalong kasiya-siya ang aming po punta rito dahil kabahagi po ang aming pagkasaluhan na iyong salita. At nawa ito'y magtumibo sa aming puso at isipan at maging kabuhay sa amin. Nang sa ganun, Lord, ay magagamit mo kami sa pamamagitan ng mga salitang diniposisi mo sa aming buhay. Na sa aming po pagsalita, nawa ito ay magsilbing precious jewels na lumalabas sa amin. It's an audible jewel, fully audible sapphire. The title is audible sapphire. Sabihin, ang jewel ay naririnig. Ang iyas na galing sa Diyos ay naririnig at nagbibigay ng buhay. At pangangailangan ng tao doon